Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. O, ito na nga, pag-usapan na po natin. Ito. Simpleng-simple. Pwede sana hindi makonvict si pastor kung bumigay ang SMNI. Di ba? Kung bumigay ang SMNI at sumunod sa kanilang panuntunan at gusto, kahilingan, malamang baka nga makalaya pa si pastor eh. Di ba? Imagine ninyo tandaan ninyo, huwag niyong kakalimutan to. Don't ever forget. Ginawa na nila yan sa mga senador. Meron pa nga akong alam, ginawa nila sa isang iglesia eh. Na talagang they made a deal. Pero dahil nanindigan si pastor, ano pa ginawa? Kinuha pa ang banateros. Imaginein mo yun. Kung ayaw mong mapahamak ka, eto na lang kung ayaw mong madiin ka sa kulungan, talagang pag-initan ka sa kulong, hindi mo nakukunin ng banateros kasi ang mga bunganga ng banateros, kupal yung mga yan eh. Balakatak, dinagdag mo pa si Jack, isa pang animal yan. Di ba? Si Banatbay pa lang, yari na. Dinagdagan mo pa ng mga kasamahan niyang mga balakatak din ng mga bunganga. Talaga nga namang, alam mo yun, ibig sabihin, hard-hitting talagang SMNI. O hindi lang naman kami. Kinuha pa si Guanzon, nandiyan pa si Topacio. Talagang todo. Kung laban. Magkamatayan na kaya, alam mo, hindi mo pwedeng sabihin na, kaya tumagal yung kaso ni pastor kasi bumibigay si pastor sa kahilingan ng administrasyon. Hindi. Bumigay. Tingnan nyo nga SMNI ngayon. Yan na nga lang ang lumalaban ng todo. Yung talagang sagaran sa laban. SMNI lang talaga eh. Yung talagang sagad sa kalaban. SMNI. And yet, 2 years. Hindi pa nakukonvict. Bakit? Mahina talaga yung kaso eh. Yung mga kasinungalingan, tingnan ninyo, nagkakabaligtaran ng mga witness. Paano? Yung mga witness, binayaran, pinilit. Sa Amerika, ganun din. Pinilit, binayaran. Paano mo papakross-examine ng taong binayaran? At pinilit. Tingnan mo ngayon sa impeachment. Kasi, sa korte kasi bawal i-televise. Pero nakita nyo naman sa impeachment, di ba? Sa impeachment court, yung mga witness na ewan, di ba? Kasi nga alam mong hindi talaga nagsasabi ng totoo. Yun ang punto natin dito. Ito pa, panoorin nyo ito Kasi isa pang katulad nito, yung kay Libiste, ang lupit nito mga kababayan. I was reading to the... Ngayon, tama-tama ngayon kay ng Wait lang. Yes. Ano ba talagang storya dito sa di umano human trafficking down? Kasi very hot copy ito eh. It involves may mga babae, may sex. Alam mo na, meron May mga sex matataas na escapade. opisyal. Ayan. Oo. At Attorney Mark, ano bang storya nito? Let's start from the very beginning. A very good place to start. Ang issue dyan, kasamang Atty. Caferdi, yung tinatawag na tanim pokpok. Naku Sabi po, nila, may ganun ba? may tanim pokpok daw. Okay. Akala ko, Dati tanimbala, ngayon bumalik na tanimpokpok. Mahirap to Buti na lang hindi tayo mahilig sa mga ganyan. Tanimpokpok. tanim pala. So ngayon, Tanim-pokpok tanim ngayon. pokpok ng Di ba issue ngayon. pokpok yung ginagawa pagka may Pinupokpok. karpintero ka na pagpagawa ka ng bahay, di ba? Tanim Ngayon yun. So yun ang issue kasi sabi nila, yung allegations ng NBI na may plano na destabilization, may plano na itong mga malaking tao sa ating government, taniman daw ng mga prostitutes. Yun ang storya nila. Yun ang story. Oo, Okay, that's so- the story. so- Pero what's the story behind the story? Oo. So bago dyan, may na-entrap daw na bugaw at saka mga prostitutes. Okay. So, na-entrap daw sa isang hotel dyan sa may Manila, sa may Diamond Hotel. So, kasi may tumatawag sa isang pokpok na may kliyente daw sila na mga Hapon. Okay. Oh. Ang problema, pagpunta doon, hindi pala Hapon, kung hindi mga NBI. Baka galing Japan. Pakinggan nyo yung kwento Dito, balok-baluktot yung kwento nung bugaw Kaya sabi ko sa inyo, kinuwento ko na sa inyo, yung bugaw na yan. Mahilig gumimik yan Pero maganda. Ito, Papel di Hapon pala, papel di Hapon. so, iba to kasi different transaction yan. Okay. Nung nahuli itong mga isang bugaw na si alias Ken at saka yung mga apat na mga babae, Opo. pinasalita sila na may connection daw ito sa plano na siraan si ES
Ralph Recto at saka Okay. ibang mga government officials through prostitution. Okay. Ang tawag nila, honey trap. Oh, yun. Oh. Okay. Actually, spy term yung honey trap eh. Honey honey trap, yung isang spy na babae, maganda, sexy, Oh. kaakitin yan isang target para makakuha ng impormasyon. Pero ganoon na rin yun. Patang Oh, honey oh. trap na allegations ng NBI at saka yung itong mga bugaw, Opo. future human trafficking. Ibig sabihin, Oh. nagplano daw itong si Jing Paras, kasabuat itong mga babae at saka itong si bugaw na taniman ng prostitute si E.S. Vitaldea. E.S. Ralph Ako, hindi Recto. yata pwede si Ias Vitaldea. Hindi na nga makalakas Yes, yes. sa ayos. Bibigyan baka Okay, matuluyan yun. So, si E.S. Ralph Recto. Ayan. At saka, in connection daw, na may nag-fund down sa operation ito, si Congressman Lian Liviste. Parang Okay, far-fetched yun yata, yung no? argument nila. But of course, in-interview ko yung kliyente ko, si Jing Paras, at binasa ko yung mga affidavits ng mga babae. May affidavit sila. Oh. Yes. Kasi ang plano, hindi human trafficking. Ang plano, tutulungan itong bugaw, tumatawag ni Jing Paras. Opo. Na gusto niya tumulong sa government. May mga witness daw siya sa mga sexual perversion ng mga government officials. Pervert daw. Opo. So, So, hindi future, nangyari Past. na at sila ay Yes. handang magtestigo. Testigo. Ganun po ba? in 2025 nangyari somewhere in Makati. Ayun. Yes. Oh. So ang ginagawa ni Jing Paras, nagtawag siya ng mga abogado. Ayun. Ang trabaho ng abogado, gagawa ng affidavit sa mga babae. Opo. So yung mga babae, pumunta sa isang restaurant sa Quezon City. First meeting, interview. Opo. Then second meeting, pinakita na yung mga affidavit. Ito na yung affidavit ninyo. Ang problema, itong si alias Ken, nag-demand Yun. ng 6 million Ayun, pesos. mabigat. Ito, kikwento ko sa inyo ha. Before that day, yung quote-unquote entrapment day, kita ninyo, dito mo palang malalaman mo na mali kagad yung kwento nung bugaw eh. Sinong imimit nung bugaw? Lumabas din sa balita yan. Akala nila mga Hapon. So, it was not an official of the government. Ang akala nila, mga Hapon yung imimit at ibubugaw nila. Itong mga Vovo Max girls. Mga Vovo eh. Totoo lang, mga Bobo Max girls, di ba? Akala nila ang customer nila Hapon. Sabi ko nga sa inyo, yung mga sumasali diyan sa Bobo Max, mga nagpapataas lang ng presyo yan. Mga walker yan na nagpapataas ng presyo. Ilan lang diyan ang hindi walker. Nagpapataas lang ng presyo yung mga yan, kaya na andyan yan. Ano yan? Artist yan ng Bobo Max. Tapos para tataas yung presyo nila. Ngayon, ang kwento nila, nakita ko, narinig ko sa mga news yan. Hapon talaga imimit nila, tapos in-entrap sila ng NBI. Tapos, baligtad na. Kaysa gagawan daw ng istorya, si ES, what they call his name, Recto, gagawan daw ng istorya, at may plano daw, ay si Paras, at saka si Libiste. Paano nangyaring gagawa ng istorya si Recto kung ang imimit Hapon? Anong katarantaduhan yun? Kahit ako, naguluhan ako nung una. Bakit ganun? Hapon yung imimit nila pero si ES ang i-entrap nila? Anong katarantaduhan yun? Yung pala, eto sinasabi ngayon, baligtad. May nangyari na. Hindi lang niya sinabi kung kaninong opisyal yun ha. Kung sino, hindi niya sinasabing si Recto eh. Pero may mataas na opisyal na nangyari na before. Na nakuha na itong mga babae na to at niyari na itong mga babae na ito. Tapos, gumawa na sila ng affidavit para ibulgar sa publiko. Nakikita ninyo? So hindi yun, entrap natin si Recto ha. Hindi ganun. Hindi future. Past na. May nangyari na sa ilang opisyal ng gobyerno. Hindi lang daw isa, ilang opisyal ng gobyerno. May nangyari na. Tapos, gusto nilang ilantad. Kaya sila lumapit kay Jing Paras. Ilalantad nila. Pero anong kondisyon? Dito, pumasok si Libiste. Bakit? Ang kondisyon, papayag kaming pirmahan namin yung affidavit na yan, yung sinabi namin. Kasi pang ilang meeting na daw to eh. Ibig sabihin, na-interview na ng mga abogado itong mga babae na ito at nagawa na sila ng affidavit. Di-check nila yung affidavit kung tama ba yung interview na ginawa at yung affidavit, tapos pipirmahan na nila. Pero bago pumirma, etong bugaw, gumimik na naman. Ano sabi? Penge 6 million. Pipirmahan namin yan, tutulong kami sa inyo, ilantad natin yung nasa gobyerno, kung sino yung mahilig dyan sa Bobo Max, tapos pipirma kami dyan. Ilalantad natin yan. So it's not the other way around na sinabihan ni Jing Paras, eto, oy, entrap natin si Recto. Hindi ganun. Hindi ganun. Bakit? Paano mo entrap si Recto ang minute mo Hapon?
Gago ka ba? Ano nangyari? Baligtad pala. Meron na pala talaga silang gustong ilantad. Kaya lang, nung naningil, umatras na ho. Etong si Jing Paras. At ang pagkatanong pa nga dito pwede ilapit mo na lang kay Libiste. Hindi nang galing kay Jing Paras yun ha. Yung ilapit mo na lang kay Libiste. Kasi ang alam nila, milyonaryo si Libiste. Gawin mo na lang parang financier mo si Libiste. Ang nagsabi niyan, yung bugaw. Alam mo, tawan-tawa ako dito kasi pinagbibintang. Di ba, ganyan ang inaano nila sa akin. Bugaw ba? Bugaw ba? Dahil sa mga kagers, alam mo, kahit saan kayo magtingin ng record, wala sa current members ng Mocha Girls ang pumapatol sa ganyan. Maniwala kayo. Magtsatsaga ba kami mag-everyday show kung meron kaming pinagkakakitaan? Yung mga walang everyday show, diyan ay magtaka tapos mayat-maya nasa golf course, mayat-maya nasa bakasyon, mayat-maya kung nasa ang may mga malalaking bahay, sasakyan, bakasyon, nagtitrip sa iba't ibang bansa pero walang mga trabaho, walang show. Doon kayo magtaka. Pero sa mga kagis na araw-araw nagtsatsagang mag-show, ay bay, kung may pera kami at kumikita kami ng beyond doon sa aming hindi na kami mag-show. Gago ba kami? Magpapakapagod kami sa barya? Hindi. Kasi nga, trabaho kasi talaga namin ito. Ito ang trabaho namin. Ngayon, pinagbibintangan nyo akong bugaw, yan, bumabaligtad tuloy sa inyo yung bugaw. Sabi ko sa inyo, ang karma is digital. Sabi ni Kong Paras, ang purpose natin is this is for the country. For transparency, Para sa bayan. accountability, and yung advocacy ni Kong Paras is anti yung tinatawag na corruption. So, linisin ang government. Yes. Sabi naman ito ni Mr. Ken, hindi pwede. Kailangan may bayad kasi babanggain natin ang mga malaking tao. At least may fund for magtago yung mga babae. Opo. And of course, dapat 1.5 million sa kanya. Yun. Yan. Agad-agad? So, So, nag-demand ng pera, Ng pera. yung So, manager. yes. So, tagwagin na lang nating manager. Manager, okay, Yung mga manager. talents na lang. Ah, talents sabi naman na ni lang. manager, kung wala kayong fund, Congressman Jing, kausapin nyo si Lian Libiste. Siya dapat mag-fund kasi So, siyang, saan nang galing doon kay alias Ken? Yung alias mga- Ken lahat. Hindi, Bibigyan ng walang kaulayan instruction. si Congressman Leviste. Leviste. wala. Ah. So, kausapin nyo si Congressman Libiste na siya mag-fund ng 6 million. Aba? Ano ba tingin nila kay Congressman Leviste? Bangko? Made of money. Kasi yung Hindi isang naman siya. involved, kalaban ni Kong Libiste sa local politics in Batangas. Yun naman. Yun ang koneksyon. So, yun ang koneksyon. Yun ang koneksyon. So, ibig Ayan. sabihin, Nagigets ninyo? Parang tinukoy na rin dito ni attorney kung sino yung ilalantad ng bugaw Kasi ganito ang nangyari. Ang sinasabi hindi ang lumapit si Jing Paras dun sa bugaw. Yung bugaw ang lumapit. Jing Paras. Kinuwento naman, at eto kasi, kinikwento ko doon sa isang interview rin ni attorney Mark. Sabi niya, parang ganito ang nangyari. Lumapit yung bugaw, sinabi niya, Jing Paras, meron akong info. Meron ito, nangyari noong 2025. Kinuwento to ni attorney Mark 2025 may nangyaring, alam mo na, sex capade. As in, pinasayaw, isa, dalawa, hindi lang mahilig sa mahilig sa bangbang. 'Di ba? Mahilig sa bangbang daw yung opisyal. Tapos ngayon, gago ito kasing bugaw Mukhang pera to, kahit noon pa mukhang pera na to Mahilig gumimik talaga to Sabi niya, gusto mo ng info? Meron kami. Etong isang opisyal. Ngayon, ang tanong ng isang reporter do sa bilyonaryo yun, paano nakilala ni Paras etong si Bugaw? Kasi nga, remember, si Bugaw, ang mga binubugaw niya, mga Bobo Max artist. Okay? At etong si Jing Paras, producer ho ito ng mga pelikula din. Aside from she is a congressman, producer din po siya ng pelikula. So, alam niya na kalaban ito. Kalaban nila Jing Paras itong basta itong opisyal na sinasabi. Sabi niya, eto meron akong alam, baka gusto mo. Oh, sige, tara, ibulgar natin yan. Matindi yan. Yun ang sabi, di ba? Biglang umirit daw tong si Bugaw, sabi niya. Pero pahin niya ako 6 million. Tigi 1 million yung babae, sa akin 1.5. Sa kanya 500. Aba, binigyan pa ng katkong si Para. Sabi niya, wala, hindi. Nakikipaglaban niya ako sa korupsyon, tapos gusto mo, ikukurap mo ako ngayon, dadaanin mo ako sa pera. Sabi niya, may kaibigan ka naman si Libiste. Kalaban ni Libiste ito. Yun lang yun. Hindi niya sinabi kung sino yung kalaban ni Libiste. Pero obvious naman, Yun ang sinabi ni Mark, Kaya inalok kay Libiste kasi kalaban daw ni Libiste itong politician na alam ang info ng bugaw. May nangyari doon sa kanya mga alaga at doon sa
mataas na opisyal? Ang plano is mag-testify itong mga babae na may nangyaring human trafficking somewhere in Makati. So, Involving high government official. Hindi natin sabihin yan. Alam na ng mga followers natin yan. Opo. Tapos, binasa ko yung mga affidavit. Okay, binasa ko yung gawa ng mga abogado. Okay. Nung binasa ko, yung si government official, 2 babae, 3 babae, sabay-sabay. ba, malakas. Oo, sabay-sabay. Kahit na, may word pa na ginamit. Bang bang dang dang. Alam niyo yung kanta na yun? Dang dang. Grabe yung public official na yun, ha? Kahit na daw, hindi na daw tumatayo. Oo. Kasi, Ay, hindi na tumatayo. Tamad. Nakahiga lang. Ay, naku, kung ako sa'yo, gumamit ka ng ginagamit ng isang senador. kaya matanda na eh. Opo. Tapos nagtapon ng pera, pinapainom, at may drugs pa. Naku, Yun ang mabigat patay tayo. doon. Mabigat And siya, yung isang mabigat. babae, minor pa. Yun. 16-year-old or 17-year-old. Okay. Ay, grabe naman yun. Mahilig sa bata si Lolo. Sino kaya yun? Sino kaya yung lolo na yun, ano? Kasi, ba't ko nasabing lolo? Kasi di na daw tumatayo. Unless may diabetes yun. Tapos mahilig sa artista. Kasi Bobo Max eh. Sino kaya yun? Sino ba ang mataas na opisyal na mahilig sa artista? Baka may asawang artista yun. O ano sa tingin ninyo? Hindi ko kilala eh. Okay. So, doon Yun ang salaysay. Yun ang salaysay ng mga babae. ng mga babae. Oo, na yun ang nakita mo na Oo. affidavit nila. Tapos, nung hinuli na itong si Bugaw, Si Bugaw. at saka yung mga babae, na iba ng kwento. Yun. Yan. Binaliktad, naging tanimpokpok na. Ano sa ba? Ayun. Bakit ba? Sino ba humuli? Alam na natin kung sino humuli. Oh, yun. So, yun ang story talaga. Mhm. Ang problema, naunahan si Jing Paras sa lahat ng media. Kasi mainstream media, lahat tanimpokpok, honey trap, nawala na yung totoong story. Totoong Yes. story. Oh. Okay. So, yun ang kwento. Then, ang tanong, kasi we received a subpoena from the NBI Okay. na pupunta daw kahapon. Mhm. So, of course, nung nabasa natin ang subpoena, wala nakalagay na anong allegation. Yes, correct. Walang nakalagay. So, we wrote a letter to the NBI requesting na bigyan kami ng copy ng mga complaint or any affidavit or any evidence para alam namin ano yung gagawin namin Oh, dyan. definitely, that is part of due process. Part of Yes. due process. Otherwise, pupunta kami doon, baka mag-fishing expedition. Yun, Correct. oo. O kahit ano lang tanungin, and it will violate the constitutional right of Yes, Jing Paras. correct. O, Correct. sabi nila, sinagot agad. Oo. Sabi nila, hindi daw pwede kasi confidential. Pwede yun. Paano Yan, naging court of the Star Chamber? Oh. Paano naging confidential, Attorney Ferdy? Paano naging confidential na everyday nagpa-interview na sila sa TV? Oh. Ang NBI, pati si DILG Secretary, sumakay na din. So, paano naging confidential? So, yun ang request namin. Oh. But hindi kami pinagbigyan. So, tapos, second, daming mga interview sa TV, nakamaskara. Hindi mo alam kung sino yung bugo na yun. Ang boses iba. Ang pictures ng mga babae naka-blurred. So how can we respond to that? Yes, Na correct. baka iba yung nagsalita, iba yung nakausap ng Ninyo. ni Jing Paras. Of course, Opo. sino ang kasama doon? Sila. Sila lang. Sila lang. Okay. No? Sinong kausap nila doon? Yung mga babae, sino yun? Kasi Yes. 4 na babae yun. 4, but of course, itong 4 na babae, iba-ibang mga pangalan, mga aliases. Alias lang. Alias, oo. Alias lang. Oo. First meeting Hindi up. naman recipient ng confidential funds yan. Para Hindi, alias. hindi. Hindi naman. Iba naman. Sinabi Oh, lang hindi nila, naman. no? Oo. Baka Mary Grace Piatos yun sila. Hindi naman. Oo. Itong 4 na babae, may pangalan, isang shampoo. Basta okay. I forgot the name. Basta 4 Opo, yun. opo. Itong 4, na-experience nila kung anong ginagawa sa kanila noong 2025 Nung high government official. ng high government official na sabay-sabay. Yun. Nako. Sabay-sabay, pinaliguan daw nila. Na, si Lolo nagpaligo pa? Kadiri, yak! Ew! Sa bagay, kayo ho ba, babayaran kayo ng 100,000? Paliliguan nyo lang yung matanda. Kasi wag kayo mag-alala, di naman tatayo na, di na pwede yan eh, hindi na daw lumalaban eh. So papaliguan nyo na lang. Eh na mahirap pag manyak ka tapos hindi na tumatayo, manyak ka lang. Hirap nun. Tapos may mga sexual act pang ginagawa, pinatake sila ng cocaine habang Naku ginagawa po. ang isang sexual Yun ang activity. mabigat. Yun yan. Yun ang importante dito. Kaya lang, syempre... Naunahan, Oo, nabaliktad yes. naging tanimpokpok. Ang tanimpokpok, ibig sabihin sa tanim, future human Yes. trafficking. Oh. Ayan. Ito, hindi walang future kasi nangyari na. And yung nangyari ito noong 2025, hindi kasama si Kong Jing Paras. Hindi kasama Oh. si Leandro Leviste. Kung hindi, Wala namang participation. No participation. Oo, noon sa 2025. Yun ang istorya ng mga testigo noong yes. gumagawa ng affidavit. oh, tama. So, our best defense is katotohanan and logic. Yes. Bakit logic? Ang itong Bugaw, direct connection kay high government official. Ayun. Oh. Bakit kailangan pa ni Bugaw na dadaan ni Jing Paras?
Yeah. na pwede naman yung direkta At kalaban pa si Jing Paras. kausapin yung government official. So binasa ko yung mga text kasi pangit naman na yun ang sinasabi ni... Apa. Binasa ko lahat ng mga text messages. Itong bugaw nag-offer ng mga artista, sikat na artista. Opo. Nandiyan sa platform ngayon. Ako? Itago lang natin yan sa pangalan. Basta nasa platform, number 1, number 2 sa mga movies dyan. So, Ay, grabe number 1, number 2 sa Bobo Max. Ano ba itong Bobo Max ito? Hindi ko kasi alam yung Bobo Max. sikat na artista na in-offer. Para siya yung manager. Siya manager, hindi na in-offer for sexual favors. favor. Oh. Sexual favors. oo. Oh, so nag-offer. Tapos, hindi lang doon. May mga text na nag-demand siya ng 6 million. Nako May po. mga tapos nung hindi pinansin, tawag ng tawag, text ng text. Opo. Ibig sabihin, Nako. siya ang nag-initiate and siya yung makulit ni Jing Paras. Hindi si Nako. Jing Paras ang nag-offer Oo, na kung balisan. balikan, hindi to entrapment, instigation, Yes. which you know Yun. is illegal. At saka, isang tanong ko, no? Oh. Except for treason, Yeah. yung proposal to commit any crime, punishable, hindi naman di ba? First, ang binalitan ng story, ang totoong story nangyari na noong 2025. Granting na mangyari pa lang. Granting na plano talaga nila ang tanim pokpok. Without conceding, of course. Granting. First, is conspiracy or proposal to commit human trafficking a crime? No, wala. Hindi. Wala pang overt act. Wala pang overt act na nangyayari. Wala pang kwarta na tanggap eh. Opo. First, nung entrapment, kasama ba si Jing Paras? Wala. Hindi. Wala eh. Ang entrapment, yung bugaw at saka yung mga babae lang. Yun. At ibang transaksyon, hapon di papel. Oh. Diba? Iba. So, yun ang nangyari. So, ito yung hindi nalaman ng taong bayan. Ayun. Yun ang totoong Grabe. storya. Yes, yun. At nandoon yan sa affidavit. Affidavit na yan. Yung mga yun, na nabasa mo, ano? Nabasa ko yan. Meron Apat. dyan, existing, ano? Existing yan. Apat na Yan. affidavit yan, gawa ng mga abogado Ah. through the interview. Hindi to kwentong barbero. Opo. Bakit? May CCTV. Ayun. Yun. Restaurant. Maganda. Sa isang Ah. restaurant doon sa Quezon City. Oh. Hindi lang isang beses nag-meeting, dalawang beses Dalawang nag-meeting. beses. Interview, hindi Nakukuha nyo ba yung kwento? Human trafficking kasi yung binibintang dito kay Jing Paras. Ang sinasabi nga nito, Pasio, hindi pa nangyayari yung crime na supposedly bibitagin. Kasi ang sinasabi nung bugaw, inutusan daw siya na ibitag itong si Recto at meron pa kang binanggit na iba pa si mga ibang binanggit pa ni Remulla pati daw si Boying ibibitag daw nito ni Bayot nung bugaw. Tapos para sisiraan sa media, wala pa nangyayari. Yung entrapment na nangyari, hindi naman sana kung nandoon si halimbawa eto sana ang nangyari. Pwede pa. Andun si Recto, dumating yung bugaw, dumating yung mga babae, tapos may gagawin. Tapos sasabihin na inutusan lang sila ni Jing Paras. Kaya lang hindi ganoon na nangyari. Ang naandoon, yung mga Hapon at yung bugaw. Tas nahuli nung NBI. Ngayon, malamang sa malamang, naikwento nung bugaw, meron akong kwento ganito. Palayain nyo ako, wag nyo akong i-human trafficking, ituro natin iba. Sino? Yung kalaban. Tinuro sila Jing Paras at saka si Libiste.